9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. Artemis 2 now bound for the moon. Sa loob ng mahigit 50 taon, tahimik ang kalawakan. Walang tao ang muling naglakbay papunta sa buwan mula noong huling misyon ng Apollo noong 1969. Ngunit nito lang April 1, 2026, may isang misyon na muling gumising sa hiwaga ng kalawakan. Ito ay walang iba kundi ang Artemis 2. Isang misyon na hindi lang basta paglalakbay kundi isa ring pagbabalik. Isang pagbabalik sa buwan at marahil isang pagbabalik sa mga lihim na matagal nang tinatago. Ang Artemis 2 ay ang unang crewed mission ng Artemis program ng NASA at ito ang unang pagkakataon na muling may mga tao na naglakbay lampas sa low Earth orbit mula pa noong panahon ng Apollo missions. Inilungsad ito nitong April 1, 2026 at tumagal ng humigit kumulang 10 araw. Hindi ito simpleng pagpunta sa buwan, hindi rin ito landing mission, sa halip ito ay isa lamang lunar flyby mission. Ibig sabihin, iikot lamang sila sa buwan at babalik sa Earth gamit ang tinatawag na free return trajectory. Ngunit tanong ng karamihan, bakit hindi sila lalanding? Kung kaya naman ng tao na maglanding sa buwan noon pa, bakit hindi na lang ito ulitin? Ayon sa NASA, ang Artemis 2 ay isang test mission. Layunin nitong subukan ang lahat: spacecraft, life support systems, navigation, at communication sa malayong kalawakan. Ito rin ay paghahanda para sa mga susunod na misyon, lalo na ang Artemis 3 na planong maglanding sa buwan. Ngunit ayon sa ilang conspiracy theories, hindi raw ito simpleng test mission. May nagsasabing meron silang hinahanap sa far side ng buwan, may minomonitor silang anomalies, at may mga bagay na hindi pa handang ipaalam sa publiko. I'm not saying that the Artemis 2 mission is being faked, but what I am saying, and emphatically, is I'm underwhelmed right now. I was really excited for some cool stuff, and I've seen about 10 still photographs, just static images that look slightly better than the ones taken in 1969. Ang sinakyan ng crew ay ang Orion spacecraft, partikular na ang capsule na tinawag nilang Integrity. Ito ay isang modernong spacecraft na ginawa para sa deep space missions. Kayang magsakay ng 4 na astronaut, may sariling power system gamit ang solar panels, kayang maglakbay lampas sa Earth's orbit, at nakadisenyo para sa long duration missions. Ngunit may isang nakakakilabot na detalye. Sa unang test flight ng Orion Artemis 1, may napansin na crack at damages sa heat shield. At sa Artemis 2, ito ang isa sa pinakadelikadong bahagi ng misyon. Sa pagbabalik nila sa Earth, mararanasan nila ang 5,000 degrees Fahrenheit na init, bilis na aabot sa 25,000 miles per hour, at isang maling kalkulasyon lang ay maaari itong mauwi sa trahedya. The entry, you saw that massive rocket, 8.8 million pounds of thrust that put a lot of energy in a very small spacecraft. And all that energy has to be taken out when it slams back into the atmosphere coming back from the moon. And there's no plan B's there. That's the thermal protection system. The heat shield has to work. Tanong naman ng ilan, sino-sino ang mga nasa loob? Ang Artemis 2 ay binubuo ng 4 na astronaut. Ang mission commander na si Reid Wiseman, ang pilotong si Victor Glover, ang mission specialist na si Christina Koch, at ang Canadian astronaut na si Jeremy Hansen. Hindi lang ito basta crew dahil kung titignan, sila ay bahagi na ng kasaysayan. Si Christina Koch, unang babaeng nakapag-flyby sa pinakamalayong bahagi ng buwan, si Victor Glover, unang black astronaut na pupunta sa buwan, at si Jeremy Hansen, unang Canadian na makakarating sa buwan. Ngunit ayon sa ilang haka-haka, pinili raw sila hindi lang dahil sa skills, kundi dahil na rin sa psychological profiling. May mga nagsasabing may posibilidad na makakita sila ng hindi inaasahan at kailangan nila ng matinding mental resilience na higit pa sa normal. Noong April 6, naabot ng Artemis 2 ang pinakamalapit nitong distansya sa buwan. Humigit kumulang 4,000 miles mula sa surface, at dito nagsimula ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng misyon, ang dark side ng buwan. Ito ang bahagi ng buwan na hindi natin nakikita mula sa ating planeta.
At ayon sa mga eksperto, dito ay mas maraming craters, mas misteryoso ang terrain, mas kaunti ang data kumpara sa near side. Dito rin nagsimula ang mga conspiracy theories. May mga nagsasabing may artificial structure sa far side ng buwan. May mga signal na hindi maipaliwanag at may posibilidad na may dating base dun. Habang umiikot sa buwan, may ginawa ang crew na hindi inaasahan. Pinangalanan nila ang dalawang nakita nilang bagong crater. Integrity mula sa pangalan ng kanilang spacecraft, Carol bilang tribute sa namayapang asawa ng kanilang commander na si Reed Wiseman. Ang mga crater na ito ay matatagpuan sa edge at far side ng buwan, bahagi ng bagong geological observations at posibleng magbigay ng bagong impormasyon tungkol sa lunar history. Isa sa pinakamalaking achievement ng Artemis 2 ay ito ang naging pinakamalayong narating ng tao sa kasaysayan. Umabot sila ng mahigit 252,000 miles mula sa Earth. Mas malayo pa ito kaysa sa Apollo missions. Ito ay simbolo ng pagbabalik ng tao sa deep space, simula ng bagong era ng exploration at paghahanda para sa Mars missions. Yeah, from the cabin of integrity here as we surpass the furthest distance humans have ever traveled from planet Earth. We do so in honoring the extraordinary efforts and feats of our predecessors in human space exploration. Noong 1969, isinagawa ang Apollo 11, ang unang paglapag ng tao sa buwan. Ito ang isa sa pinakamahalagang event sa kasaysayan ng katauhan. Ngunit sa loob ng maraming taon, may mga tanong pa rin na hindi nasasagot. Totoo ba ang lahat ng footage? May nakita bang kakaiba ang mga astronaut? At bakit tumigil ang moon missions pagkatapos ng 1972? Ngayon sa Artemis 2, muling bumabalik ang tao at daladala nila ang mas advanced na teknolohiya. Habang tumatagal ang misyon, dumarami rin ang mga teorya. Unang teorya, merong base sa buwan. May mga nagsasabing may alien structure sa far side at ito ang tunay na dahilan kung bakit umikot lamang ang Artemis 2. Pangalawang teorya, signals mula sa buwan. May mga ulat ng kakaibang signals na natanggap sa mga nakaraang dekada at ang misyon na ito ay para ikumpirma ang lahat ng to. At pangatlong teorya, humanity experiment. May nagsasabing ang Artemis program ay hindi lang exploration, kundi bahagi ng mas malaking plano para sa future survival ng mga tao. Mga kaibigan, upang maunawaan ng mabuti ang Artemis 2, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Noong taong 2017, opisyal na inanunsyo ng NASA ang kanilang bagong plano para sa deep space exploration. At ito nga ang tinawag nilang Artemis program. Ang tanong, bakit Artemis? Ang pangalang Artemis ay hango sa diyosa ng buwan sa Greek mythology at siya rin ang kapatid ni Apollo. Isang simbolikong pagpapatuloy ng legacy ng Apollo program noong 1969. Layunin ng Artemis program na ibalik ang tao sa buwan, magtayo ng sustainable lunar presence at maghanda para sa paglalakbay sa Mars. Ngunit ayon sa ilang eksperto at whistleblowers, may isa pang dahilan na hindi lantad sa publiko. Ayon sa mga eksperto, ang buwan ay pinaniniwalaang mayaman sa helium-3, isang element na maaaring gamitin sa nuclear fusion, malinis na enerhiya at future power systems. Kung totoo man to, maaaring ang buwan ang susi sa energy crisis ng mundo. Sabi naman ng ilan, ito raw ay hindi lang basta teorya. Totoo raw na ang ating buwan ay magiging susunod na battlefield ng mga bansa. At ang bansang unang makakakuha ng kontrol dito ang siyang magkakaroon ng malaking advantage sa hinaharap. Ang Artemis 2 ay inilungsad gamit ang napakalakas na rocket na tinatawag na Space Launch System. Ito ang isa sa pinakamalakas na rocket na nagawa. Mas malakas pa kaysa sa Saturn V ng Apollo era, kayang magdala ng malalaking payload at ito ay designed para sa deep space missions. At sa ibabaw nito nakasakay naman ang Orion spacecraft. Mga kaibigan, hindi biro ang paglipad sa kalawakan. Sa bawat launch, merong risk ng pagsabog, system failure at syempre communication loss. At kahit modern na ang teknolohiya, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng aksidente. Isa nga sa pinakamahalagang aspeto ng Artemis 2 ay ang tinatawag na free return trajectory. Ito ay isang path na otomatikong magbabalik sa Earth kahit mawalan ng kontrol ang spacecraft
at ginamit din ito noong panahon ng Apollo missions. Tanong ng karamihan, bakit ito mahalaga? Dahil sa kalawakan, walang room for error. May mga nagsasabing, inaasahan na may posibleng mangyaring hindi planado. O kaya naman, may mga lugar na hindi na dapat nila pasukin. Bagamat hindi talaga madilim, ang far side ng buwan ay tinatawag na dark side dahil gaya nga ng sabi ko kanina, hindi ito nakikita mula sa ating planeta. Ito ay mas maraming craters, mas matandang surface, at mas kaunting exploration. Sa bahaging ito, pinakamarami rin ang hiwaga. Sa mga nakaraang dekada, merong mga naitalang unexplained signals, unusual reflections, at magnetic anomalies sa dark side ng buwan. At hanggang ngayon, hindi pa rin ito ganap na naipapaliwanag. Habang tumataas ang interes sa Artemis 2, lalong dumadami ang mga teorya. May mga larawan mula sa lumang missions na sinasabing nagpapakita ng geometric formations, parang gusali, artificial patterns at ayon sa skeptics, ito raw ay isa lamang optical illusion. Ngunit para sa iba, ito ay ebidensya ng isang bagay na hindi pa natin lubos nauunawaan. May paniniwala na hindi lahat ng data ay nilalabas nila sa publiko. Meron silang mga natuklasan na tinatago at ang Artemis program ay bahagi ng tinatawag daw na controlled disclosure. Ngayon, dito nagiging mas kakaiba ang lahat. Kung naalala nyo, meron tayong video noon patungkol sa 3i Atlas, isang misteryosong bagay na napag-alamang dumaan sa ating solar system. Ito ay isang interstellar object, hindi mula sa ating solar system at may kakaibang trajectory. May mga nagsasabing, ang timing ng Artemis 2 ay hindi coincidence. Maliban sa pag-aaral sa buwan, ito raw ay may koneksyon rin sa 3i Atlas. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon, hindi maikakaila na maraming tanong ang lumilitaw. Sa mga panayam at balita, maraming eksperto ang nagbigay ng kanilang opinyon. Ayon sa mga ulat mula sa media tulad ng Reuters, AP News, ang Artemis 2 ay isang milestone sa space exploration, simula ng bagong era at isang hakbang patungo sa Mars. Ngunit kahit sa mga interviews, may mga pagkakataon na tila meron silang hindi sinasabi. Sa ilang statements ng astronauts, may mga salitang beyond expectation, something you have to see to believe. Hindi lang sa modernong agham umiikot ang misteryo ng buwan. Sa China, may kwento tungkol sa isang diyosa na nakatira sa buwan. Sa Indian culture, ang buwan ay meron daw koneksyon sa emosyon, karma at spiritual cycles. Sa Pilipinas naman, may paniniwala tungkol sa mga engkanto sa buwan, mga nilalang na nagmamasid sa ating planeta at mga aninong gumagalaw sa liwanag ng buwan. Maaaring kwento lamang, ngunit paano kung ang mga kwentong ito ay meron talagang pinanggalingan? Habang umiikot ang Artemis 2 sa kabilang bahagi ng buwan, may isang bagay na inaasahan na talaga ng mga scientist. At ito nga ay ang communication blackout. Tanong ng ilan, bakit may blackout? Kapag ang spacecraft ay nasa likod ng buwan, hindi ito direktang makakakonekta sa ating planeta. Ito ay dahil hinaharangan ng buwan ang signal, walang relay satellite sa posisyon na yun, isang natural na dead zone ang far side ng buwan. Sa loob ng ilang minuto hanggang sa halos isang oras, ganap na nawawala ang komunikasyon mula dun sa spacecraft. Ayon sa NASA, ito ay normal at inaasahan. Ngunit para sa ilang observers, ito raw ang perpektong pagkakataon para sa undisclosed activities, classified observations o mga bagay na hindi inilalabas sa publiko. Pagbalik ng komunikasyon, nagbigay ng mga pahayag ang crew. Si Mission Commander Reed Wiseman ay nagsabi na, "It was beyond anything we imagined." Si Christina Koch naman ay nagsabing, "There are no words to fully describe it." May mga conspiracy theories na naniniwala na may nakita ang crew na hindi inaasahan at ang mga turaw ay hindi nila maaaring ibunyag at ang kanilang mga salita ay coded o pinipigilan. Ang Artemis 2 ay hindi lamang simpleng flight. Ito ay isang flying laboratory at dito sinubukan nila ang mga sistema tulad ng life support systems, radiation protection, deep space navigation at autonomous controls. Isa sa pinakaimportanteng aspeto ay ang kakayahan ng tao na mabuhay sa deep space ng matagal. Dahil para sa mga hindi nakakaalam, sa labas ng Earth's magnetic field, walang proteksyon laban sa solar radiation at cosmic rays.
At ang mga to ay maaaring magdulot ng cancer, DNA damage at syempre, neurological effects. Kaya naman ang Artemis 2 ay mahalaga para malaman kung kaya nga ba talaga ng tao ang mas malayong paglalakbay. Kung ikukumpara sa Apollo 11, malaki ang pinagkaiba ng Artemis 2. Mula sa Apollo era, kakaunti lang ang analog systems at minimal rin ang data recording. Ngunit sa Artemis era, meron na tayong high-resolution imaging, AI-assisted navigation, at real-time data analysis. Ibig sabihin, mas marami na tayong kayang makita sa ngayon. Isa pa sa hindi masyadong napag-usapan ay ang epekto ng kalawakan sa isip ng tao. Ito ay isang phenomenon kung saan nagbabago ang pananaw ng astronaut sa buhay. Nagiging mas malalim ang kanilang pag-unawa sa mundo at mas nakakaramdam sila ng matinding emosyon. May mga nagsasabing ang ating kalawakan ay may epekto sa consciousness. May mga frequencies na nakakaapekto sa utak at maaaring may presence na hindi na natin nakikita. Habang nagaganap ang Artemis 2, nakatuon ang buong mundo. Mula sa social media, sa balita at sa iba't ibang mga forums. Lahat ay meron ding kanya-kanyang opinyon. Yung iba ay naniniwala sa agham, ang iba naman ay naghahanap ng mas malalim pa na katotohanan. Kabilang na dito ang mga documentary sa NASA, independent investigations at mga conspiracy-based articles. Mga kaibigan, ang Artemis 2 ay simula pa lamang. Pasusundan pa ito ng Artemis 3 moon landing na inaasahan sa 2027, Artemis 4 lunar station sa 2028 at future Mars missions na pinaplano namang isagawa sa 2030. Ibig sabihin, ito ay isang bagong kabanata ng sangkatauhan. Sa bawat space mission, napakaraming data ang nakokolekta. Images, sensor readings, communication logs at mga scientific measurements. Ngunit hindi lahat ng ito ay agad inilalabas sa publiko. Ayon sa NASA, ito ay dahil sa data verification, scientific analysis at security protocols. Ngunit para sa ilan, ito raw ay indikasyon ng pagtatago ng impormasyon. May paniniwala na pinipili lamang ang mga datos na ibinabahagi sa publiko. May mga natuklasan na hindi pa handa ang mundo na malaman at ang Artemis program daw ay bahagi ng tinatawag na gradual disclosure. Isa sa pinakamatagal ng tanong ng sangkatauhan ay kung may buhay nga ba sa buwan. Sa kasalukuyan nating kaalaman, walang direktang ebidensya ng buhay sa buwan. Ngunit may mga nagsasabing dito ay maaari tayong makatagpo ng microbial life o kaya naman ay dating may advanced civilization. Yung iba naman ay naniniwala na ang buwan ay hindi natural. Ibig sabihin ito raw ay isang artificial object. Kung titignan natin sa ibang pananaw, ang Artemis 2 ay higit pa sa isang misyon. Ito rin ay simbolo ng curiosity, tapang at paghahanap ng katotohanan ng mga tao. Ngunit kasabay nito, ito rin ay nagbubukas ng mga tanong na maaaring magbago sa ating pananaw sa mundo. Sa pag-usad ng teknolohiya, mas malalim pa ang ating pag-unawa sa kalawakan at ang mga susunod na misyon ay maaaring magdala ng permanenteng base sa buwan, maghukay ng resources at makapaghanda para sa pagpunta natin sa Mars. Sa oras ng paggawa ng video na to ay nakabalik na ang Artemis 2 dito sa ating planeta. Dala-dala nito hindi lang ang 4 na astronaut kundi ang mga tanong na maaaring makakuha tayo ng kasagutan. Sa kalawakan, sa katahimikan, may mga lihim na nananatiling nakatago. At marahil, ang pagbabalik ng tao sa buwan ay simula pa lamang ng isang mas malaking revelasyon. At sa bahaging to, papasok ang tinatawag nga nating hiwaga, kung saan ang katotohanan at misteryo ay nagsasalubong. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.